mga hayop na ito pinandidirihan at kinatatakutan. Hindi lang dahil sa kanilang itsura at perwisyo, pero dahil na rin sa dala nilang sakit na leptospirosis na maaaring humantong sa kamatayan. Ngayong taon, mas lalo pang tumaas ang mga kaso ng sakit na ito kumpara noong nakaraang taon. Paano nga ba pupuksain ang leptospirosis? Umaga pa lang, tinitingnan na ni Ryan Lustre, 36 years old, ang isang trap na iniwan niya sa labas ng kanyang bahay. May huli na itong malaking daga. Pero kung noon, peste ang turing niya dito. Ngayon, matatawag na rin daw niya itong biyaya. Dito sa Marikina, 4 na taon na yung programa nilang Rat for Cash program. Ibig sabihin, may bayad ang bawat daga na mahuhuli mo kahit na anong sukat niya. Hi! Sige. Nanghuli na kayo? May nahuli na? Opo. Saan niyo nahuli? Diyan lang po sa baba. Paano mo ginagawa? Nilalagyan ko lang po ng pandesal sa loob. Tapos mamaya babalik ako, meron na siya. Matagal ba bago magkaroon ng natatrap? Depende po. Pero pagkagabi, automatic meron na. Talagang ipinepwesto rito dahil kalimitan sa mga butas na ganito, galing sa mga imburnal, lumalabas yung mga daga. Sa bawat daga na mahuhuli ni Ryan, makakakuha siya ng 200 pesos mula sa lokal na pamahalaan ng Marikina. Bakit ka nainganyo? Sa pakash po kasi 200 din. Wala naman din akong gagawin. Tapos, syempre, makakabawas pa sa permission ng mga daga dito. Kahit papano, may investment din yung mousetrap kasi 200 pesos isa siya. So, para makapanghuli ka nung daga, naglalagay ng pagkain sa loob nung mousetrap. Pagpasok nung daga at kinain yung pandesal na iniwan sa loob, magsasara yung mousetrap. Kwento ni Ryan, minsan na rin palang napahamak ang kanyang pamilya dahil sa mga daga. Kasi nakagat na rin po ako, tsaka yung anak ko. Parang inambahan ko papaluin yung daga, tapos hindi ko siya napatay. Kinagabihan, kinagat ako. Yung anak mo, saan kinagat? Ganun din, sa paa din. Eh, ang takot mo nun, kagat ng daga yun. Ako, kahit paano, nakakadiri yung daga eh. Pinahirap magkaroon ng leptospirosis eh. Sa kabilang barangay, isang sari-sari store owner naman ang pinepeste ng mga bubwit at malalaking daga. May nahuli kayo ngayon? Meron po. Simula ng linggo, 5 na yung nahuli ni Nicole, 4 na bubwit, isang malaking daga. So, kung susumahin natin at ipapalit niya dun sa Rat for Cash program, may 1,000 piso na siya. Ngayon nyo lang ginawa to, manghuli. Ay, hindi, matagal na po kami kasi nga po nagbe-permission po yung paninda ko. Pag naiwan ko po siyang bukas, Ngangat-ngatin na, edi tapon na yun. tapon na po, hindi na po pwede. Ito po yung pera ko na kinain niya. Ayun. Yung pera po, yung isang buong serial number, naubos niya. Ay, ubos. Ubusin. May Rat for Cash Opo, daw kaya eh. nga po natuwa ako, kaya ningganyo po kami na manghuli po. May fear din ba kayo na yung mga sakit? Opo, meron po na yung sa leptospirosis. Para naman daw makabawi sa lahat ng panindang sinira ng mga daga at makatulong sa pagkontrol sa mga daga sa kanilang lugar. Nagtungo sina Nicole at Ryan sa City Environmental Office ng Marikina. Bukod sa 200 pesos na bayad para sa isang daga, namahagi rin ng antibiotics ang LGU para maiwasan ang leptospirosis. Nung araw na yon, umabot sa halos 1,000 daga ang na-turn over sa LGU. Panahon ng Undoy, noong 2009, dumami ang kaso namin ng leptospirosis noon. Halos 1,000 mahigit. At nakakita rin tayo ng mga taong namatay. Buhat noon, nag-isip na kami ng paraan ng mga preventive measure. Taon-taon ay ginagawa ito sa panahon pag dumarating ang buwan ng Hulyo, Agosto, Setyembre. Yung pagbaha ang talagang kailangan papigilan natin. Pero ito, proyekto natin para sa kalusugan. At makikita, mapapansin din natin yung kahirapan ng buhay sa ngayon. Marami ang nagpunta rito para kuhanin yung kanilang premyo ayon doon sa bilang ng dagang na kukuha nila. Ang sinasabi nila,
Talagang pinagbuti nila makakuha ng maraming daga ngayon dahil gusto nila makakuha ng mas malaking premyo dahil mas may malaking pangangailangan nila. Sa isang barangay naman sa Parañaque, 2 kilong bigas ang kapalit ng bawat dagang mahuhuli ng mga residente. Pinaigting nila ang kanilang programa matapos mamatay ang isang barangay tanod noong nakaraang buwan dahil sa leptospirosis. July 25 nitong taon, namatay ang asawa ni Angelica Rufin na si Barangay Tanod Eduardo Rodriguez. Nilagnat daw ito matapos lumusong sa baha para buksan ang isang drainage. At makalipas lamang ang 1 linggo, tuluyan siyang binawian ng buhay. Yun lang, umapak lang siya ng konti. Sa tubig lang, nakatsinilas lang. Nilagnat lang siya. Pabalik-balik ng lagnat niya. Yun, sabi ng doktor, leptospirosis daw. Para maiwasan ang ganitong insidente, ipinagpatuloy ng barangay ang pagpapahuli ng mga daga sa kanilang lugar kapalit ng 2 kilong bigas. Kabilang sina Edmer, Vilma at Mang Wilfredo sa mga nakahuli ng daga ngayong araw. Aware po. Yun nga, sakit na yun. Kaya nanguhuli kami. Ang tindera na si Vilma hindi rin nakaligtas sa pamimerwisyo ng mga daga. Ayan o, pati. Ito, nangangat-ngat nga nila yan, binubutas ng ngipin. Talagang parwisyo, grabe na. Hindi lang ito, pati mga sabong mabango, nandiyan o, inangat-ngat niya. Sa bahay naman ni Mang Wilfredo, sa kusina raw ang paboritong tambayan ng mga daga. Ang daming bubuwit eh. Ang daming daga. Pero ito ang nakakalikit dito, mga bubuwit lang. Yung malalaki, hindi makalikit dito. Yung mga pagkain namin dyan sa lamisan na iwan, pinakain nila. Yung mga damit namin sa taas, pinaano nila. Nami-miss na sila eh. Ngayon gagawin kong 2 kilo na dahil sa nag-effort kayo, no? At bibigyan ko pa kayo ng sa 100, 200 na. Thank you. Para may 1 kilong bigas ka pa. Naisipan ng Barangay Council na magkaroon ng konting pabuya kung sino man ang nakakahuli ng maliit man o malaking daga. Dahil alam naman po natin, pag tinamaan ka ng sakit ng leptospirosis, napakahirap. Unang-una, malaking gastos. Pangalawa, delikado. Sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH, may 1,770 na kabuuang kaso ng leptospirosis sa bansa mula January to August 2022. 36% na mas mataas kumpara sa 1,299 na kabuuang kaso noong January to August 2021. Ang Metro Manila ang may pinakamaraming kaso na umabot sa 378. Ang National Kidney and Transplant Institute ang isa sa takbuhan ng mga pasyenteng may leptospirosis. Ang kidney kasi ang isa sa madalas na tinatamaan ng sakit na ito. Basically, ang leptospirosis is caused by a bacteria. So usually, pag umihi sila, na ilalabas dun sa atin sa soil, at saka usually dun sa contaminated water. Then eventually, na-infect ang mga tao. Hindi ho sa mga natirang pagkain ng mga daga o kaya nakagat ka. Ang point of entry is mga may sugat dapat. 15 ang na-admit sa amin dito sa NKTI, which is mas mataas kaysa last week, mga 7 lang. Okay, pero mga ganitong panahon, buwan, mga June, nagsisimula ng nagkakaroon ng mga leptospirosis kaya maraming na-admit sa atin. Isa sa mga pasyenteng naka-admit si Mang Rodrigo Manalili, 50 taong gulang. Isa siyang magsasaka mula Infanta, Quezon. Hinala niya, nakuha raw niya ang leptospirosis sa palayan. Nangunguhol po ako dun sa mga palayan na hindi tinataniman ng palay. Yun po yung mga malalalim na bahagi na puro damo. Doon po nakatira yung mga dagat. Kasi po, doon sa palayan na yun, hindi po siya nawawala ng shell na pwede mo matapakan. Pag kumiskis po dyan sa bintin, yung sugat kaagad. Pagising ko ng umaga, trangkaso na ako. Tapos nung 2 days, nawala na yung trangkaso ko, hindi na ako na makakain, hindi na ako ngayon makaihi. Sa katabing kama ni Mang Rodrigo, mahigit 1 linggo nang ginagamot ang taxi driver na si Silverio Campos, 47 taong gulang. 3 beses na siyang nagdialysis dahil sa leptospirosis. Malala kasi yung kanya, matagal kasi nalaman na lepto pala po siya. Napag-isipan ko kasi hindi nila dito kasi hirap na siya umihi. Naninilaw kasi yung mata niya. So nagkaroon ng ideya yung doktor sa emergency na baka lepto.
Possible po niyan sa pagkain na nadadaanan ng daga. Nagkakaroon ng ihi. So nakain niya siguro. Ang panganib na dulot ng daga, posibleng maging mitya ng buhay. Isa ang barangay Payatas sa may pinakamaraming kaso ng leptospirosis dito sa Quezon City. Mula Enero hanggang Setyembre, umabot sa 5 ang tinamaan ng sakit na ito. Isa na rito, si Mike Flores Bello. August 18, nang makaramdam si Mike Lawrence Bello, 17 taong gulang, ng pananakit ng katawan at tagnat. Parang nahirapan na po ako tumayo. Parang masakit po yung buong katawan ko. Tapos, mga tanghali po, nilalagnat na po ako. Parang trangkaso? Opo. Kinagabihan po, parang umapoy na po ako inapoy na po ako ng lagnat. Hanggang sa lumala ang nararamdaman ni Mike. Sa pag-ihi, may naramdaman ka kakaiba? Wala pa po nun. Okay. Mga 3 days bago po na. O ano naramdaman mo 3 days after? Hindi na po makainan Tapos, medyo masakit na po yung sikmura ko. August 22, nagdesisyon na ang magulang ni Mike na isugod siya sa ospital. Ang baba na po ng oxygen niya sa katawan, tapos sobrang sakit ng ganito niya, hindi na siya nakakalakad ng maayos. Tapos kinuhanan siya ng dugo. Mga magmamadaling araw na, yun po, nakita na pong leptospirosis siya. Ang itinuturong dahilan kung paano nakuha ni Mike ang leptospirosis, ang minsang paglusong niya sa baha sa kanilang lugar. Nagugas po ako sa naipungpong tubig sa hams po, dun sa baba po. Muulan ba nun? Opo. Ano po nun may palitos po sa paa. Parang doon naalala na doon po pumasok yung lepto. Daga ang main carrier ng bakterya na Leptospira na siyang nagdudulot ng sakit na leptospirosis. Ang ihi ng daga na kontaminado ng bakterya, maaaring humalo sa mga tubig baha. Ang bakterya posibleng makapasok sa mga bukas na parte ng katawan, katulad ng mata, bibig, ilong, at mga open wounds o sugat. Kung hindi maaagapan ng leptospirosis, maaaring maging dahilan ng pagkasira ng kidney, liver failure, hirap sa paghinga, at sa ilang pagkakataon ay pagkamatay. Ito rin daw ang kinakatakutang mangyari ni Donalyn sa kanyang anak. Takot na takot po ako. Kasabi ko nga sa kanya, nak, laban tayo. Kasi gusto niya nang umuwi po. Sobrang sakit po nung nararamdaman niya. Gusto niya na pong umuwi. Ma, hindi ko na kaya, sabi niya. Kaya natin yan, magpakatatag ka lang. Sabi ko, alam naman nila kung anong gagawin nila Sabi kong ganyan. Makinig lang tayo kung anong sasabihin nila. Laking pasasalamat ni Donalyn na nalagpasan ni Mike ang sakit na ito. Pag na-dialysis natin yung anak mo, malilinis na yung sabing ganyan ng doktor. Depende po sa dun sa magiging ng kidney niya. Kung tatanggapin ba yung dialysis, malilinis ba talaga. Kaya sabi sa akin ng doktor, mag-hope lang tayo, mami, sabing ganyan ng doktor. Anong natutunan mong leksyon dito sa karanasan mo? Pag pong maglusong po sa mga stock po na tubig. Tapos pag umulan po wag masyadong palabas-labas. Siya ang pang-5 pasyente na tinamaan ng leptospirosis sa barangay Payatas. Kaya naman pinuntahan namin ang barangay para malaman kung paano nila tinutugunan ang mga kasong ito. Si Kapitan Manuel Guarin, minsan na rin palang tinamaan ng leptospirosis. Naramdaman natin kung gaano kahirap talaga yung tamaan ka ng leptospirosis. Actually, mga last year yata parang meron kaming naging cases na may namatay sa amin dito. At yun ang ayaw na inyong mangyari? Yes. Dahil nangyari na sa akin Kaya ina-advise natin to sa ating mga kabarangay na sana yung paglilinis nga ng bakuran talaga. Yun ang importante. Diyan naglulungga yung mga daga. Ang problema sa leptospirosis, mas pinalala pa raw ng mga naiipong basura sa lugar.
Malaki yung hamon para sa amin, especially kami, alam mo naman kami, yung area namin, nandito yung mga scavenger, nandito yung mga pahinanti ng basura, mga driver. Sila po ay nag-uwi ng kanilang mga kalakal. Ni-imbak nila yan after 1 week, saka nila gagalawin, siyempre. Yun ang pinamamahayan talaga ng mga insekto, like daga, di ba? Susunod, kasama sa tumataas na bilang ng tinamaan ng leptospirosis, si Marcelino Muring. Umiyak talaga ako. Lahat ng mga kapitbahay namin na nagka-leptospirosis, hindi talaga sila nakasurvive. Paano nga ba makakaiwas sa sakit na leptospirosis? Kung sakaling tamaan ka nito, ano ba ang dapat gawin? Mula January hanggang July ngayong taon, 156 ang mga namatay dito sa bansa dahil sa leptospirosis. Kasama sa tumataas na bilang ng tinamaan ng leptospirosis, si Marcelino Muring, 42 taong gulang mula Davao City. August 9, matapos maglimas ng tubig baha si Marcelino, nakaramdam na raw siya ng pananakit ng tiyan. Lagi kasing umuulan dito sa amin. Tapos nag-overflow po ang Davao River at pumapasok po ang tubig baha dito sa aming bahay. Noong una, akala namin ulcer lang ang sakit niya kasi palaging sumasakit ang tiyan niya. Nang isugod siya sa ospital noong August 20, malala na ang leptospirosis niya. Nilalagnat na siya, tapos yung balat niya nagdidilaw na ang mata niya pulang-pula at nahirapan na siyang huminga kaya dinala siya namin sa pinakamalapit na ospital. Umiyak talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagnegatibo talaga ang isip ko kasi lahat ng mga kapitbahay namin na nagka-leptospirosis, hindi talaga sila nakasurvive. Lalo na nung sinabi ng doktor sa akin na kailangang i-dialysis ang asawa ko. Tinamaan na rin ang kanyang kidney. Umabot sa 600,000 pesos ang kailangang bayaran nila Mang Marcelino sa ospital. Hirap na hirap talaga kami. Na marami na kaming utang. Hindi ko alam kung saan ko kukunin ang pang-dialysis ng asawa ko. 2 times a week kasi siyang mag-dialysis. Ang buong pamilya, apektado raw ng pagkakasakit ni Marcelo. Malaki talagang epekto sa amin ang pagkasakit ng asawa ko kasi siya lang kasi ang inaasahan namin sa aming pamilya. Siya lang ang naghanap buhay. Ngayon hindi na siya pagtrabaho kasi nagdialysis siya. Ang leptospirosis madalas raw na napagkakamalang pangkaraniwang trangkaso lang. Isa raw ito sa dahilan kaya karamihan ng mga pasyente ay severe o malalang leptospirosis na kapag dinadala sa ospital. Ibig sabihin, nagdugo yung lungs na nila dahil doon sa leptospirosis. Then after that, hindi na sila makahinga. So nagkakaroon ng respiratory failure. Karamihan pa sa mga ito, may kidney failure pa. So patong-patong na infection, kumbaga nag-sepsis na sila dahil doon sa leptospirosis. Nagkakomplikasyon yung kidney, pati yung kanyang atay, at saka yung kanyang lungs. Pero bukod sa pagpuksa sa mga daga, kailangan matugunan rin daw ang problema sa baha. Dahil dito, mas kumakalat ang ihi ng daga na pinagmumulan ng bakterya. Sabi ng mga eksperto, kayang-kaya namang maiwasan ang leptospirosis. Pinaka number 1 din na gagawin na lang natin is panatilihing malinis ang kapaligiran. Kasi di ba gustong-gusto ng daga yung madumi. So I think by that time, pag malinis ang kapaligiran natin at tama po yung pagtapon ng basura, by that time mababawasan ang pagbaha at maiwasan din natin ang leptospirosis. Kayang-kaya namang maiwasan ang leptospirosis. Bukod sa disiplina ng mamamayan at iba't ibang programa sa pagpuksa ng mga daga, dapat ding gumawa ng paraan ng pamahalaan para masolusyonan ang ugat ng pagkalat ng sakit, ang pagbaha at hindi malinis na kapaligiran. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion
At ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.